Magandang araw. Ang ating tatalakayin ngayon ay tungkol sa sociocultural na salik sa pagkatuto. Sa araw-araw na obserbasyon sa loob at labas ng silid-aralan, mapapansing hindi iisa ang paraan ng pagkatuto ng mga mag-aaral. May mga mag-aaral na mas aktibong nakikilahok sa talakayan kapag ang paksa ay malapit sa kanilang karanasan sa pamilya, komunidad o kultura. Samantalang ang iba naman ay nagiging tahimik kapag hindi nila nakikita ang kaugnayan ng aralin sa kanilang sariling buhay. Ipinapahiwatig ng ganitong mga sitwasyon na ang pagkatuto ay hindi lamang nakabatay sa talino o pagsisikap ng individual, kundi malalim na iniuugnay sa mga sosyo-kultural na salik na humuhubog sa kanyang pananaw, pag-unawa at pakikilahok sa proseso ng edukasyon. Ang sosyo-kultural na salik sa pagkatuto ay nakabatay sa paniniwalang ang kaalaman ay panlipunang konstruksyon. Nabubuo ito, nahuhubog at napapalalim sa pamamagitan ng interaksyon ng individual sa kapwa at kulturang kanyang ginagalawan. Hindi mahiwalay ang pagkatuto sa konteksto ng lipunan, sa halip ito ay produkto ng ugnayan ng isip, wika, karanasan at kapaligirang panlipunan. Ang unang salik ay ang kultura at sistema ng paniniwala. Ang kultura ay may mahalagang papel sa pagkatuto sapagkat dito nagmumula ang pagpapahalaga, paniniwala, wika at kaugalian ng mga mag-aaral. Ang mga ito ay nagiging lente kung paano niya binibigyang kahulugan ang kaalaman. Halimbawa, ang mga mag-aaral na lumaki sa kulturang nagbibigay halaga sa kolektibong gawain, sila yung mas epektibong natututo sa kolaboratibong pagkatuto kumpara sa mga individual na gawain. Ipagpalagay natin sa isang klase sa Filipino, mas nagiging aktibo at masigla yung mga mag-aaral kapag ang talakayan ay nakatuon sa bayanihan o kaya ay paggalang sa nakakatanda o kaya ay malasakit sa pamilya, mga pagpapahalagang may malalim na nakaugat sa kulturang Pilipino. Halimbawa, kapag ang aralin ay hinggil sa sanaysay o kwento at ginagamit bilang halimbawa yung mga karanasan ng pagtutulungan sa komunidad tuwing may kalamidad. So, mas madaling nauunawaan ng mga mag-aaral ang mensahe ng teksto sapagkat naaayon nito sa sistema ng paniniwala na ang lakas ng individual ay nagmumula sa pagkakaisa ng pamayanan. So pinapakita sa sitwasyon na ito na yung kultura at paniniwala ng mga estudyante ay nagsisilbing tulay para sa mas malalim at makabuluhang pagkatuto. Pangalawa, wika bilang medyador ng pag-iisip at pagkatuto. Higit pa sa pagiging kasangkapan sa komunikasyon, ang wika ay medyador ng kognisyon. Ayon nga sa sociocultural na teorya, ang pag-iisip ay umuunlad kasabay ng pag-unlad ng wika. Ang pag-unlad na pag-iisip o yung inner speech ay nagmumula sa panlabas na diskurso o yung tinatawag na social speech. Sa konteksto ng edukasyon, yung paggamit ng mga wikang pamilyar na sa mga mag-aaral ay hindi lamang usapin ng kaginhawaan, kundi isa itong pedagohikal na estratehiya upang mapaunlad ng mas mataas na antas ng pag-iisip, gaya ng pagsusuri, synthesis o kritikal na pagninilay. Halimbawa, kung ikaw ay nagtatalakay sa Filipino tungkol sa tayutay, mas madaling maunawaan ng inyong mga mag-aaral yung konsepto ng metapora kapag hinihikayat nyo silang magbigay ng sariling halimbawa gamit yung wikang katutubo nila. So halimbawa, may mag-aaral ka na nagpapaliwanag ng metapora sa pahayag na ang nanay ko ang ilaw ng aming tahanan. So sa paggamit ng pamilyar na wika at karanasan, nagagawa ng mag-aaral na iproseso yung abstract concept sa pamamagitan ng konkretong kahulugan. Pinapakita din ng sitwasyon na ito na yung wika, siya yung nagsisilbing medyador ng pag-iisip sapagkat sa pamamagitan nito, nabuo, naorganisa at naipahayag ng mag-aaral ang kanyang pag-unawa na nagresulta sa mas malinaw at mas makabuluhang pagkatuto.
Ang kasunod ay ang Zone of Proximal Development or ZPD at paggabay. So kung pamilyar kayo dito, ito yung mula sa teorya ni Levi Vygotsky na sociocultural theory. Isang mahalagang konsepto sa sociocultural na pagkatuto ay yung Zone of Proximal Development. So makikita nyo dito sa gilid yung graph kung saan dyan yung zone of proximal development. So ito yung agwat sa pagitan ng kaya nang gawin ng mag-aaral ng mag-isa at ano yung kaya niyang gawin sa tulong ng mas may kaalaman. Sa loob ng zone of proximal development, nagiging pinakamabisa yung pagkatuto. Ibig sabihin, yung paggabay ng guro o kapwa mag-aaral ay pansamantala ngunit estratehiko. Habang umuunlad ang kakayahan ng mag-aaral, unti-unti ring inaalis ang suporta hanggang maging ganap yung kanyang autonomy sa pagkatuto. So halimbawa, sa klase mo sa Filipino, may aralin ka na kung saan ay susuriin yung maikling kwento. Hindi pa kaya ng iyong estudyante na gawin yon mag-isa. Halimbawa, tutukuyin yung temang panlipunan ng binasang akda. So, hindi niya kaya yon ng mag-isa lang. So, maaaring sa simula, nagtatanong yung guro ng mga gabay na tanong tulad ng ano yung pangunahing suliranin na kinaharap ng tauhan or paano ito nauugnay sa tunay na kalagayan ng lipunan. So sa tulong ng mga tanong na yon at maikling paliwanag ng guro, unti-unting natututo at naiuugnay na mag-aaral ang pangyayari sa kwento sa mas malawak na kontekstong panlipunan. Tapos kalaunan, nagagawa na ng mag-aaral na magsuri ng tema kahit walang direktang paggabay. Pinapakita dito na ito yung halimbawa ng zone of proximal development. Nagiging epektibo yung pagkatuto sa pamamagitan ng pansamantalang paggabay na humahantong sa independent na pag-unawa. Kasunod, ang kultura bilang nilalaman at pamamaraan sa pagtuturo. Ang kultura ay hindi lamang konteksto ng pagkatuto, kundi maaari ring maging nilalaman at pamamaraan ng pagtuturo. Yung mga tekstong pampanitikan, yung mga lokal na karanasan, tradisyon at diskursong panlipunan, siya yung nagiging tulay upang maiugnay ang akademikong kaalaman sa realidad ng mag-aaral. So kapag kinikilala ng guro ang kultura ng mag-aaral, mas nabubuo ang kultura na pagtutugma o tinatawag na cultural congruence na nagpapataas ng partisipasyon, motibasyon at akademikong tagumpay. So halimbawa, sa aralin sa Filipino, ang sanaysay ay tungkol sa pagsulat ng sanaysay, pagpalagay natin. So pinili ng guro bilang paksa ay yung tradisyong festa sa isang barangay. So maaring bilang panimula, hinihikayat niya yung mga mag-aaral na magbahagi ng sariling karanasan, yung kanilang paglahok sa posisyon, paghahanda ng pagkain, o kaya ay pagtutulungan ng mga magkakapitbahay. So yung mga karanasan na ito, yung ginagamit na batayan sa pagbuo ng balangkas at nilalaman ng sanaysay na gagawin. So sa halip na magsimula sa abstract concept ng pagsusulat, ginamit ng guro yung pamilyar na kulturang karanasan no bilang pamaraan ng pagtuturo at saka yung tradisyon mismo bilang nilalaman din ng aralin. Pinapakita din dito yung halimbawa na kapag nakaugat sa kultura ng mag-aaral yung aralin, nagiging mas makahulugan, mas masigla, mas epektibo yung proseso ng pagkatuto. Kasunod ay ang kapangyarihan, ideolohiya at pagkatuto. Hindi rin mahihiwalay yung sociocultural na salik sa mga usapin na kapangyarihan at ideolohiya. Ang dominanteng wika, kaalaman at pamantayan sa edukasyon ay maaaring magbigay bentahe sa ilan at magtulak sa iba sa laylayan. Sa ganitong pananaw, yung pagkatuto ay nagiging larangan ng kritikal na kamalayan. Ang tungkulin ng edukasyon ay hindi lamang magpasa ng kaalaman, kundi magmulat,
Magtulungan ninyong mga mag-aaral na suriin ang lipunan at kilalanin ang hindi pagkapantay-pantay at makibahagi sa transformatibong pagbabago. So halimbawa, sa aralin natin sa Filipino, tapos ang gagawin ay pagsusuri ng mga babasahing pang-edukasyon. Tapos napansin ng guro na karamihan sa mga tekstong ginamit ay mula sa mga mayayamang bansa at ito ay nakatuon sa pananaw ng mga may kapangyarihan. So halimbawa, yung mga kwentong tinatalakay ng kadalasang nagpapakita ng tagumpay. So bilang pagkakaroon ng mataas na posisyon o kayamanan. So habang hindi binibigyang pansin yung karanasan naman ng mga mahihirap o mga katutubo. So dahil dito, hindi na ipapakita yung iba't ibang realidad ng lipunan. So bilang tugon, anong gagawin? Pinili ng guro na gamitin yung mga lokal na babasahin at kwento ng komunidad tulad ng mga kwento ng magsasaka, mga mangingisda o di kaya mga manggagawang Pilipino, ordinaryong mamamayang Pilipino. So sa pagtatalakay, maaring tatanungin yung mga mag-aaral, sino ang may kapangyarihan sa kwento? Anong pananaw, anong ideolohiya ang naipapakita ng teksto? Paano naaapektuhan ng ideolohiyang yon yung pagtingin sa kahirapan o tagumpay. So dahil dito, nagkakaroon ng kritikal na pag-unawa yung mga mag-aaral na ang kaalaman at katotohanan sa teksto ay hindi neutral. So ang pagkatuto ay nagiging paraan upang suriin yung ideolohiyang nakapaloob sa mga babasahin at kung paano ito nakakaimpluwensya sa pagtingin ng tao sa lipunan. Pinapakita ng halimbawang ito na yung kapangyarihan at ideolohiya ay may direktang epekto sa kung ano ang tinuturing na mahalaga at kung ano yung tinuturing na totoo sa edukasyon. Kung yung mga nabanggit kanina ay ang mga sosyo-kultural na salik sa pagkatuto, ano naman ang implikasyon nito sa pagtuturo at kurikulum? So yung malalim na pag-unawa sa sosyo-cultural na salik sa pagkatuto, humahantong ito sa mga sumusunod. Una, paggamit ng learner-centered at dialogic na estratehiya. Pangalawa, integrasyon ng lokal at pambansang kultura sa kurikulum. Pangatlo, pagbibigay halaga sa kolaboratibong pagkatuto. At panghuli, paglikha ng inclusive at makataong kapaligiran sa silid-aralan. Sa kabuuan, ang sosyo-kultural na salik sa pagkatuto ay nagpapakita na ang edukasyon ay hindi neutral na proseso. Ito ay nakaugat sa kultura, sa wika, sa kapangyarihan at ugnayang panlipunan. Ang epektibong guro ay yaong may kakayahang kilalanin, igalang at gamitin ang sosyo-kultural na kapital ng mga mag-aaral para maisulong ang makahulugan, kritikal at mapagpalayang pagkatuto. Yun lang, maraming salamat, paalam.